like a long hot summer breeze, turns into an incredible beat. Hey, with your Good morning! So this was the third day in Georgia and our first day of our tour. And we book a package pala for our wedding. So part ng tour sa package. Pero mamaya ko na lang explain yung sa wedding package ha. So this was like almost 8 a.m. in the morning. So I went outside to walk before I will eat my breakfast. 8 a.m. pa kasi mag-start ang breakfast sa hotel. So while walking pala outside our hotel, I noticed in Tbilisi, shops open a little bit late. So this was only based on my observation lang ha. So if you are vlogging, like love taking pictures and videos, so better to walk around this time in Old Tbilisi so that you can have a nice pictures, nice videos, and peaceful walk. Because I think during like 10 a.m. onwards, there's a lot of tourists na. So might as well do things early to avoid the crowd. Diba, as you can see while I'm walking, so there's a lot of restaurants to choose outside our hotel. So if you want to eat and drink, food talaga is not really an issue, even alcohol. So there's a lot of convenience stores din pala. So kanina diba may nadaanan din ako for testing mo wine. So umikot lang pala ako from the other side of the street. So on my right side pala was the bridge going to Old Tbilisi. So this is the bridge leads you to Old Tbilisi. You know, if you love walking, then this is really the best exercise in the morning because you know, ang tourist attraction kasi doon is one area lang in Old Tbilisi. So everything you can really see in maybe less than a day or really maybe one day. But other option naman is riding boat. Boat pala is like an Uber here in Qatar. So, but really I will strongly suggest talaga na better to walk. Because really you can see all the nicest views, nicest street, architectures, cozy coffee shops, cozy restaurants, and at the same time you will encounter also locals, and you can see locals selling also like antique products. And you know, wines talaga are everywhere talaga. Alak is everywhere in Georgia talaga, promise. So ito na siya, umikot na din ako. So this was the other side of the road from our hotel. Left side na to ng paglabas namin sa hotel. And as you can see also, there are still closed restaurants. So, but on our first day pala, we ate one of the restaurants there. And we ordered their famous kinkali. And it was only like siomai with the soup inside. But siomai lang yung pinaka-closest comparison na maisip ko. And we order a beer din pala and wine doon. So, I'm done walking na. So, I'm here na sa hotel. And this was the reception and the restaurants. And let's grab my breakfast na. So, sorry lang sa dirty camera ko ha. Kasi first time ko kasi ganito itong camera to. So, I'll do better next time na lang. So, I always get lang the sausage all the time. The eggs, hard-boiled egg, and the omelette and some veggies, pero very seldom na ako kumukuha ng veggies. May mga selection din naman, may other selection, pero ito lang kasi yung yung parang familiar sa mata. And I got coffee also. Yeah, of course, coffee, pambala yan. So about pala sa package ng wedding namin na sinasabi ko kanina, so we book a package pala. The package includes pala transportation from airport to hotel, vice versa. So the civil wedding also was included, civil wedding ceremony with free wine, and legalization and stamping process ng documents namin. And nagpay lang kami ng $100 para masend nila dito after. And ano pa ba? Photographer din pala, hair and makeup din pala was included, and the hotel with free breakfast din included din. And actually the 2-day tour din pala was included, yung tour from Tbilisi to Mountainside. So the team was really highly recommended talaga, and they were very very nice and accommodating. So ito, kain muna tayo ha. So ako lang pala ngayon, hindi ako lang talaga lagi kasi isa lang. Parang first day lang kasi sumama si ate ko kasi nga ayaw niya yung food and hindi siya familiar sa food. So hindi na siya bumabay. Ako talaga every morning talaga bumababa ako kaya ayaw kong magutom may tour kami. Sorry sa jerky camera ko kasi talagang first time ko kasi ganito yung camera na to. So malikot siya. Malikot pala ang kamay ko. Ayun, so ito, kinuha ko lang din yung, diba sabi ko, sausage lang, ito lang kasi yung familiar na food na kilala ko doon. So ito, pinick up na kami ng ng tour guide namin, papunta na kami sa first location namin. So
Ang first location pala was Chivari Monastery. So, tirik ang araw niyan. Summer kasi pumunta kami ni Habi. So, ang ganda ng view. Hindi ma-justify talaga ng camera ko yung view. And sobrang ganda talaga as in. So, ang dami lang din kasing tourist. So, if ano ka, mag-picture ka or mag-video, so, maghanap ka na lang ng spot na yung parang ikaw lang. Or kung may editor ka na, pwede mo silang i-delete. Charot lang. So, pumasok pala kami sa loob. Kaso nga lang yung sa loob kasi nila bawal mag-video, bawal mag-picture. So, hindi na ako nag-picture, nag-video. Syempre, respect na din sa culture nila, no, traditions. So, ito yung view as in, sobrang ganda talaga. Sinig talaga siya as in. Lunok mo na ng lawan. Yan, ganda, diba? Talaga ma-justify ng camera ko. So, nag-ask muna ako sa hubby ko na picturean muna ako dito kasi ang ganda ng view sa likod, diba? So, at least isang picture lang. Yun. So, this was the second location pala, ang Matsketa. So, sabi ng ano namin, ay, kita na pala yung ano, yung tuktok ng church. So, sabi pala ng tour guide namin, ano daw, pasok lang daw kami sa loob. Tapos, sa dulo daw may church. O, yung pala nakita yung tuktok ng church. So, pumasok muna kami sa loob. Actually, para siyang souvenirs village. So, maraming mga local na nagbebenta ng bags, souvenirs. Wine din pala, marami din dyan sa loob na yan. So, nag-start na kami maglakad papunta sa loob kasi nga yung sa church nga gusto kong puntahan din. So, ito na palingon ako dito kasi nakita ko kasi may free testing ng wine. Tapos, maganda yung shop niya. Diba? Aesthetic yung shop niya. So, pumasok kami sa loob kaso wala yung nagbantay pala dyan. So, pagpasok namin, nakita namin ang daming variety ng wines. So, tinignan namin. Actually, inantay din namin pala yung yung nagbabantay dyan. Kaso, wala siya. Yan, ang dami, diba? Ang daming Yan, ito pala, pumasok pala siya yung palabas na sana kami. Pagpasok niya, nabigay na siya ng free tasting na wine. Tapos, yun. Pero actually, hindi namin siya nagustuhan kasi nga, hindi naman kasi niya na-introduce yung wine na yun. So, dun sa second na wine shop na pinasukan namin, dun kami nakabili ng alak. So, dyan, nagbigay lang kami ng tip sa kanya kasi nga, diba, minom kami. Though free naman siya. So, yun nga. Lumabas na kami, papunta na kami dun sa church, pero madadaanan mo tong mga souvenir shop na to na nagbebenta ng bags, mga antique products, wine din, and may nagbebenta din niya ng wine ice cream kasi hindi ko natikman pala yung wine ice cream dun sa Georgia. Ayun, yun yung mga bags na mga souvenirs. Yan siya. Marami din tourist dyan and tirik na yung araw. Sobrang init na. Ayan o, sorry pala, naikot-ikot ko yung camera kasi first time ko talaga kasing gamitin to. So, hindi pa ako medyo familiar dito. So, tsaka nahiya ako mag-vlog. Kaya pa lang, pahapyaw lang yung ko ng camera. So, yan. Yan yung matadaan nyo papunta sa church. Ayun, nakukuta na pala yung tuktok ng church doon. Eto, yun siya. Yung palang sa left side na yan yung si Kuyang. As in talaga, grabe ang sales stock niya. So, napahinto talaga kami dun sa shop niya, yung marketing strategy niya na para makabenta ng alak. Grabe talaga. So nga, ayun na nga, nahatak niya na kami, pumasok na kami sa loob. Ang dami niyang binigay sa amin na free. As in, siguro mga 10 bote ng wine, free testing. Pero syempre nagbigay lang siya ng baso na maliit. Tapos yun yung nirefill niya lang ng mga wines na binigay niya. Ayun, ang ganda ang ganda ng mga souvenir items nila. So yun na nagbigay na siya ng first na wine. Pero kasi maganda kasi yung pagka-introduce siya ng wine kasi kunyari, wine na to is galing sa ganitong city, yung wine na to galing sa ganitong ganyan. So parang naengganyo kami ba kasi maganda siya mag-market ng product niya. Alam niyo ba kung talagang makapal-kapal lang din yung mukha natin dyan, as in talagang malalasing ka talaga na wala kang binabayad kasi marami nga ang shop dyan na free yung wine testing. So, pero dyan naman bumili kami, nag-support kami sa local kasi nga magaling din naman talaga siya mag-marketing. Talagang binarket talaga niya yung benta niya, as in. So, bumili kami ng isa dyan. Hindi naman kami nalasing paglabas kasi konti lang din naman binibigay niya. Pero kung talagang gusto mong tikman talaga dyan, malalasing ka talaga paglabas mo, as in. Talagang pinapatikim niya talaga lahat ng ng wine nila dyan. Tapos, magaling siya mag-market talaga. Alam ko talaga kasi pagbalik namin dyan sa kanya, kasi iniwan namin yung binili namin. Ang daming tao sa loob na yung pabalik namin sa kanya. Magaling siya mag-market ng wine. Kudos kuya, kudos.
Ayan na yung last yata namin na ininom. And dito, lumakad kami ulit. And ito na yung church. Church na sinasabi ni Kuyang tour guide. Mabait pala si Kuyang tour guide. So actually, hindi na ako nag-video pala sa loob kasi bawal din kasi. Bawal mag-picture and mag-video sa loob. So dito muna ako. Nag-take na ako ng picture. Ayan yung labas niya pala. So maraming mga winter product na binibenta nila dyan. Ayan yung alley kanina na inaanan ko. Ayan din pala, masarap din, hindi ka ako nakadala. So, andito na tayo sa Chronicles of Georgia. Ito yung pangatlong stopover namin. Nandun naman tayo ng Laway. As in, trick na trick talaga ang araw dyan. As in, talagang walang pasilungan. So, talagang, pagtapos namin ng tour na yan, na-sunburn talaga ako. As in. Pero alam nyo, worth it yung hingal tsaka yung init na yan kasi ang ganda talaga sa taas. And alam nyo, may kwento pala ako sa Georgia trip na to. Kasi last March pala nag-book kami ng ticket ng mga kaibigan ko kasi nga balak sana namin mag-winter dito sa Georgia. Kaso nga lang, may mga pangyayari talagang hindi natin hawak. So na-cancel yung booking ng ticket namin noon. And yung talagang ni Lord, yung plan ni Lord pala, iba pala talaga. Kasi alam mo, summer niya pala ako papuntahin. Tapos alam mo, si Habi pala yung kasama ko kasi magpapakasal pala kami. Di ba ang galing ni Lord talaga? As in, ayaw niya ng winter, gusto niya ng summer. Ganun pala mag-work talaga si Lord, no? Thank you, Lord. Ganda, no? Ganda ng view. As in talaga. Ito na pala yung last stop namin ng Holy Trinity Cathedral of Tbilisi. Sobrang laki niyan in person talaga, as in. And sobrang tirik pa rin ng araw kasi bandang 2:00 na yata yan. And last trip na din naman namin. Then after nyan pala kumain din kami. May mga clips pa ako nun pero hindi ko na sinama dito sa video na to kasi dun lang naman kami kumain sa Old Tbilisi na restaurant. Sobrang tirik talaga yung araw. Sunburn talaga ako pagtapos ng tour na yan. Pati si Habi ko na sunburn din. Sunburn yung neck niya as in ni Lord, no? Kasi nabook na kami noon ng winter, tapos na-cancel, tapos summer niya pala ako papuntahin kasi kasal ko pala, kasi nung time na yun, ng winter, yung mga friends ko lang yung kasama ko, so walang plan na kasal. So dito na pala tayo sa taas, so bawal pala mag-picture and mag-video sa loob, so respect ko na lang din yung yung culture, tsaka yung tradition ng Georgia, so hindi ako nag-picture and nag-ano sa loob. So, ayan na po yung first trip namin, tour namin sa Georgia. Thank you for watching, guys. Sana nagandahan kayo. And, thank you. Bye-bye. If you like a long, hot summer breeze, dance into an incredible beat. Hey, with your friends, that's all that you need. If you love the way it makes you feel. Hey, when you feel it, it makes you feel good. Can turn a bad day to the better. Play another tune, it's gonna be alright. Don't say never. Friends can change your mood.